Bumagal po sa 6.8% ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Dito po yung Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakaapekto dyan ang mabagal na pagtaas ng presyo sa pagkain, transportasyon at iba pa. Si Victor Liantino nakatutok. Bumagsak ang antas ng inflation sa bansa nitong buwan ng Mayo ng taong ito. Kapag mababa ang inflation, hindi mabilis tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, ang halaga ng perang hawak ng bawat Pilipino ay mas nagtatagal. Halimbawa na lang, kung ang 1,000 piso mo ngayon ay halos pareho pa rin ang halaga sa susunod na buwan. Kaya mas madaling mag-budget ng gastusin. Batay sa nilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa sa 6.8%. Mas mababa kumpara sa 7.2% noong buwan ng Abril. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.8% nitong Mayo 2026. Noong Abril 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 7.2% at 1.3% naman noong Mayo 2025. Ayon kay PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mabagal na pagtaas ng presyo sa transportasyon, pagkain at non-alcoholic beverages. Yung yung pagbaba ng presyo sa transport, of course affected yan talaga sa external factors. Maganda na while mataas pa rin yung inflation rate, but for example yung diesel last April ito ay nasa 122.7%, no? So bumaba siya ng konti ngayong Mayo na nasa 58.5%. Nasubok ang iba't ibang sektor dahil sa hamon ng krisis, pero mabilis na umaksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umagapay sa mga apektadong Pilipino. Kasama na rito ang pagbibigay ng ayuda sa iba't ibang sektor. Victor Liantino, IBC News.